Okay, nandito na naman po tayo sa Santa Cruz, Laguna. Siyempre, sa ating bayan. Dito po sa Honda Prestige. Kasi po, may nalimutan tayong isang unit ng Honda na hindi natin na-review. So, kumpleto na nga po natin na-review yung kanilang mga upgraded version ng mga scooter. Kagaya po ng ADV, yung 160, PCX 160 at yung Honda Click 160. Yan, na isa-isa na natin. So may naiwan tayong isa, yung kanilang Airblade 160. So para po dun sa mga bibili ng motorsiklo, lalo na ngayong magpapasko, ito po baka isa sa inyong magugustuhan o ito inyong mapili. Dahil yung sa ayaw po na masyadong malaking motorsiklo at ayaw rin naman sa masyadong maliit na motorsiklo, ay ito na po siguro ang parte nyo, katamtamang size lang. Kaya tara, pasok tayo sa loob para makita natin. Special edition po ng Honda Airblade yung ating papakita ngayong araw. Kaya tara, pasok po tayo. 3, 2, 1, go. Okay, eto na po si Airblade 160 Special Edition. Bali, tatlong kulay po ang available sa Special Edition ng kanilang Airblade 160. So ito nga po yung unang kulay. Ito pong matte dim gray metallic. So ang una ko pong napansin, siyempre yung sa kulay niya, yung color combination. Bali, wala siyang masyadong pansing kulay. Tatlong available na kulay lang po ang ginamit niya. Ito nga po, itong dim gray, then black, at saka itong brown. So dito pa lang sa upuan mapapansin natin, vintage ang kanyang dating, di ba? Kahit sport type ang motor na to, pero sa kulay na ginamit niya ay vintage naman po. So ito po, mukhang leather po ang materials nito. Then sa emblem, ito po, plain Airblade. Ayan, basang-basa naman, kulay gold siya. Then ito po yung kanyang sticker sa ilalim na special edition. So bibihira po ang mayroong special edition ng motorsiklo, kaya ito pagkakataon na natin mabili yung gantong unit. So ito po, meron siya nakasulat dito na AB. Then yung isang kulay po, yung pearl dark ash blue at saka yung candy luster red. Kaya tatlo lang po talagang available na sa special edition. Pero para sa ating mga kalalakihan, syempre, ito ang the best na kulay, itong dim gray niya, di ba? Okay, sa pangalan pa lang, Airblade, dun pa lang makikita natin bakit nga ba Airblade ang kanyang pangalan. So ito yung parang umi-slice ng hangin na sumasalubong sa atin pag tayo humahataw ng takbo. So dun pa lang malalaman natin na itong Airblade, yun ang kanyang pinaka katangian o yung kanyang isa sa magandang feature niya na kahit salubong sa hangin, kaya niyang mabilis ng takbo.
Pasensya na, may naggagawa dito sa labas eh. Maraming talyer dito ng ano eh, nagawa ng motorsiklo kaya maingay. Sa looks niya, muscular siya tignan pero hindi po siya ganun kalaki. At maganda lang po talagang pagkakadesign ng kanyang fairings. So ito, tamang-tama po sa average height at average build ng mga Pinoy yung size na to. Dahil may dimension po siya na isang length na 1,890 mm. At ang kanya naman pong height ay 1,116 mm. Then sa width naman po, meron siyang 686 mm. Kaya hindi siya masyadong malapad. Then 142 mm ang kanyang ground clearance. At meron po siyang curb weight na 114 kilograms. 775 mm po ang kanyang seat height. Average lang po ito. Then ang wheelbase naman po ay 1,286 mm. Then ang engine oil capacity niya 900 ml or almost 1 liter na rin. Ito maganda po, mahaba po yung kanyang hawakan. So hindi na natin kailangan ng plies para pihitin pag mag-change oil. Kaya na po ito ng ating kamay. Then napapansin ko po yung kanyang mga plastic dito sa ilalim, yung mga cover po ng radiator, lalo na po ito. Ang ganda po ng kanyang cover at matibay po ang material na plastic na to. Then dito po yung kanyang tapalodo sa ilalim. Ayan po, mukhang walang alog po, mukhang stable po ang pagkakakabit. Maaasahan po natin itong Airblade lalo na sa long ride at kahit sa chill ride lang po dahil fuel injected na po ito. Then naka liquid cooled, 4-stroke, 4-valve na rin po. Kaya expect na natin talagang humihiwa ito ng hangin. Airblade dahil matulin po ito. Isa sa napanood ko pong vlog sa YouTube ay ito pong Airblade ang kayang tumapat sa Aerox sa tulin. Dahil nga po mataas na ang kanyang displacement, nasa 160 na po siya. So wala tayong po problemahin pagdating sa mga top speed. Ma-average po ito itong all stock ng 120 kilometers per hour ang kanyang bilis. Okay, bago natin puntahan yung ilang mga special features nitong Airblade, alamin muna natin yung kanyang gulong. So ang gulong po niya ay made in Vietnam, na brand po ay Henshin Tire, na may sukat po na 100 by 80 by 14. Ay repa, ayan. So tubeless na po ito. Then ang kanyang rim, okay, terno po yung kanyang pagkaka-matte black na kulay dito sa kanyang body. So napaka-elegant po ng forma nito. Wala talaga masyadong pansing kulay, kaya madali ring linisin of course dahil nga po dark ang kanyang kulay. Konting punas lang, hindi na kailangan paliguan araw-araw. Ayos na tayo. Okay, dito sa harap ang sukat naman po ng kanyang gulong ay 90 by 90 by 14. Then telescopic fork po ang kanyang front suspension. Then puntahan na natin tong kanyang disc brake. Ayan po, naka single disc brake po dito sa harap. At good news, syempre naka ABS na siya dito sa front disc niya. So ito ho ang kagandahan pag sa front nakalagay ang brake. Kasi kadalasan tayo pag nag-panic braking, di ba, sanay tayo kanan talaga magpreno. Kasi ito nga pong sa scooter po kasi sa kaliwa ang back na kanya rear brake, sa harap po dito sa kanan, ito po ang brake sa harap. Kung sanay tayo lalo na sa semi-automatic, di ba nasa kanan talaga ang kanyang brake sa likod. So dito tama lang po na sa harap ilagay ang ABS niya para in case nga po na mag-panic braking tayo, hindi pa rin tayo sesemplang. Then naka twin shock absorber po dito sa rear suspension niya na meron pong coil spring. At naka drum brake naman po dito sa rear brake niya. Okay mga ka-riders, ito lang po sa experience ko. Babantayan nyo rin po itong spring sa taas na to kasi yung sa aking Honda Click po nawala ito eh. Parang nung pinagawa ko nalimutan ibalik. So pagka ganun po, mapapansin nyo parang wala tayong preno sa likod. Kaya dapat po alagaan po natin ang pagbisita. Dito kasi medyo ito hanggang maaari dagdagan natin ito ng nut kasi ito kadalasan po lumuluwag ito eh. Kaya lagi tayong adjust pag mechanical drum brake ang ating preno sa likod.
Oh, yun lang po. Ito spring na to. Bantayan niya na. Huwag mawawala. Okay, wala pong naka-install na battery. Hindi na natin naabalahin si Sir Jonathan. So ito po, yung kanyang keyless na po siya. So meron pong dalawang remote na available itong Airblade. Okay, all digital po ang kanyang panel screen. Although medyo maliit lang po na rectangle. Tama-tama lang po para sa viewing natin. At mahirap naman po yung lagi nakatingin sa LCD at baka tayo maaksidente. So ito po sa left side, ito yung kanyang high beam at low beam, yung kanyang busina, turning signal. Then dito po sa kanan yung kanyang idling stop. Ito, pag tayo ay na-traffic na halimbawa 5 seconds tayo nakatigil kung saan mamamatay ang engine natin para makatipid tayo sa gasolina. Then yung kanyang pong electric starter. Meron pa ba siyang kickstarter? Okay, wala na po siyang kickstarter. Then wala po siyang pocket dito sa left and right side. Bale, ito lang po yung kanyang switch ng upuan. Pag-open, din yung kanyang ignition. Okay, tinutulungan na tayo ng kanilang technician kasi bubuksan natin at titignan natin yung kanyang U-box so dito po niya kailangan kalasin sa side bearings niya. Ayan po, gumamit na po ng pangsungkit para makalas yung pinaka-cover. Ito si Sir Lloyd, tatanggalin po niya yung cover para matignan natin yung U-box. Ayun, dito lang po kakalasin sa bandang right side. Kasi para ano lang to, for emergency lang kasi wala ho tayong baterya kaya dito bubuksan. Okay, sige. Pala yun po yung kanyang pin. Ano ang tawag sir sa anong yan? Emergency seat. Emergency seat Opener. opener. Ayan. Ayun, doon po sa side sinusungkit. Kakapain lang natin. Kapaan na lang po talaga. Kailangan sa pagdali ko sa kapahan dito. Okay, ayun, bumukas na. At check natin yung kanyang underseat compartment. Sir, bale sir, dito na nakalagay yung kanyang charging port dito sa loob. So mas maganda po yun, mas safe ang ating cellphone pag nag-charge. Yun lang pag may tumatawag, hindi na kailangan sagutin. At isa pang safety feature, siyempre hindi ka dapat mag-cellphone pagka natakbo. Okay sir, si Sir Lloyd ang ma-assist natin. Then meron din siyang ilaw dito sa loob. Okay. Dito nakalagay yung battery niyan, sir. Para na din siyang ABB NMAX. Nasa ilalim na din na yun. Okay, sige sir, pakitignan nga natin. Okay, dito po naka-install ang kanyang battery. So wala tayong problema. Mataas siya, di ba? Hindi katulad dun sa click na medyo mababa. Okay. So sir, kasya po ba dito ang isang full face helmet? Hindi sir, open face lang. Open face lang, kay half face po. Okay, medyo mababaw po ang kanyang storage pero okay na rin. Maglagay na lang tayo ng top box para sa helmet natin. Okay, sige sir, babalik ko na. Sir, bali ang gasoline niya, tank niya dito po. Sir, bali dito lang natin siya i-access, sir. Tutok natin sa seat. Okay, Dito natin po yung fuel. Okay, aangat na itong pinaka-cover niya. So, meron pong 45.7 kilometers per liter ang kanyang consumption. Parang sa 100 kilometers na takbo po, kumukonsumo siya ng 2.3 liters na gasolina. So, average na po yan para sa 4-valve na motorsiklo. Okay, ang cash price po niya ay 126,772. Then pag sa installment po, magda-down tayo ng 17,000. At sa 3 taon po, ang kanyang monthly ay 5,335. So papaliwanag po sa atin si Sir Lloyd kung ano po bang iba pang term ng paghulog dito sa Airblade. Okay, nandito po si Lloyd Larios, ang marketing assistant po dito sa Honda Prestige. Sir, pag halimbawang sa 1 year natin kukunin ang Airblade, magkano po ang monthly niya? Bali meron tayong monthly amortization na 12,171 less 200 po yun. Yun po yung pinakang rebate natin. Once na po tayo i-updated, po. Okay, sir, sa 2 taon naman. Sa 2 years naman, sir, meron na monthly amortization natin 7,344 po, less 200 po. Okay, sir, sa requirements, bumilis ba o mas dadagdagan na requirements? Sa requirements natin, sir, ang requirements nga po pala ni Honda or Motor Trade, isa pong proof of income, 1 valid ID, 2x2 picture. Yun lang po. Yun lang. Wala po kami committed. Ba, okay, di ba? Then 1 day process lang po.
si Honda at Motor Trade. Ano po. Tapos sir, nakita ko sa loob, may mga helmet kayong tinitinda rin. Opo, Pwede bang makita natin yung mga Yung helmet RSP na? sir, in Italian. Bago ko malibutan sir, ano ho free na helmet itong Airblade pag kumuha? Meron tayong free helmet na open face sir. Meron na din po siyang ICC sticker. Galing po siya kay Motor Trade. Okay. Okay. Bukod po sa helmet sir, ano pa pang freebies niya nakasama? Ibig na itong unit na to sir, meron po siyang tatlong free service coupon, 3 monthly check-up, then 2 years warranty para sa unit. Okay. Na engine and electricals. Okay. Okay. Okay, sige sir, pasok tayo sa loob. Tignan ko lang yung mga giveaways niya. Sir, bali alin po yung may free na helmet? Pwede makita. Free helmet sir, kukunin ko pa. Pero ito yung available natin na pwede din ibenta. Okay, bali 1,000 pesos. So, Opo, 999. 99. Oh. Ano siya, legit na Honda Opo, helmet. Ano yes, po? sir. Then may sticker din po. Okay. Then ito po yung mga full face nyo. Okay, ito po 3,875 po. Okay, ito sir yung Bali, ito naman giveaway. po yung free helmet natin sir para sa unit. Okay. Yan po, may sticker naman po siya. Okay. Hindi po siya substandard. Ano po. Okay. Then sir, napansin ko, meron na rin kayong spare parts dito. Ayan. Bali, available sir lahat ang parts ba pag halimbawa nagka-problema? Yung kung ang parts na kailangan natin sir, maintenance, consumable parts, Okay. meron tayo niya sir. Huwag lang po plastic parts. Ano? Okay, pag halimbawang wala, ilang araw sir ang iintayin pag halimbawang i-order pa? Pag nag-order tayo sir, meron tayong process na one-month process po One month para sa process. ordering ng parts. Para sa plastic parts yun sir. Okay. Then sa consumable parts naman po, marami tayong kukunan sir ng consumable parts like bed, bola, slider. Po. Ayun sir. Okay sir Lloyd, bawal pumasok dito sa inyong pinaka-service. Ako sir, bawal po maintenance. pumasok. Bali si branch mechanic lang po ang authorized yan sir. Pwede nyo naman kung panoorin yung motor, maybe po. Oo, kasi see-through naman dito, di ba? Opo. Sa kasalamin naman. Okay, pinapakilala po sa inyo ang branch manager, si Ma'am Cristel. Kumusta po, Magandang ma'am? araw po sa inyo. Maraming salamat Sir June sa pag-launching sa aming branch. At binabati ko po ang lahat ng motor trade personnel na nawa sana po ay i-like at i-subscribe at i-share po natin ang video po ni Sir June. Ito po. Okay. Salamat, ma'am. Salamat po. Okay, nandito po si Ma'am Ella, ang cash custodian po dito sa Honda Prestige. Good morning po, ma'am. Good morning Sir. Good morning po everyone. Please like and share po yung ating vlog ni Sir June sa Pungat. Dito po, located po kami dito po sa may Santo Angel Sur, tapat po na DPWH po. Sa mga willing kumuha po ng motor, drop by lang po kayo dito or mag-text or tumawag lang po kayo sa number namin, branch phone 059-15705. Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. Here po, ma'am. Okay. Hinihintay nyo. Bili na!